series po tayo ng James po ngayong buwan po na to. At wag po kayong mawawala, wag kayong bibitaw. Now, tingnan po natin, yung didiscuss po natin because the Bible talks about two different kinds of testing. No? The Bible talks about two different kinds of testing. One is called trials and the other is called temptation. Sa Bible kasi, pag tinignan mo yung Greek, ano sila eh, may mga words diyan na same lang sila ng Greek, no? Pero dito didiscuss natin yung temptation. Ano ba pinagkaiba ng trials sa temptation? Tingnan ko po, ang trials ay ito po ay situation, no? Trials are situations permitted by God to help us grow, no? So, ang trials po ay inaalaw ng Lord na maranasan po natin para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Mas lalo pang maging matatag ang ating pagtitiwala sa Panginoon. No? At nais ng Diyos kapag tayo po'y dumaranas sa mga problema, huwag tayong dumipende sa ating sarili, kundi sa Kanya po tayo sumandal, sa Kanya po tayo dumipende, no? Sa Kanya tayo kumuha ng lakas, ang Kanyang salita ang maging kasiguraduhan natin na tayo po ay laging merong pag-asa sa Panginoon. Amen? No? Talagang ang mga pangyayaring dumarating sa ating mga problema at pagsubok, kung bakit yan pinapayagan ng Diyos na maranasan mo, kasi ang gusto ng Lord, mag-grow ka. Okay? Mag-grow ka. Sabihin nga natin, mag-grow. So yan ang purpose po ng trials. On the other hand naman, temptations are designed by the devil in order to cause us to sin. Okay? Ibig sabihin, ang purpose po ng temptation, pag na-fall ka rito, ay magkasala ka at mailayo ka ng kaaway sa Diyos. Are you with me? Nandiyan ba tayo? No? Yung isa, pinayagan ng Diyos na maranasan mo para ikaw ay mag-grow. Ito naman, sinet up ng kaaway para ikaw ay magkasala. Of course, siyempre kapag nagkasala ka, may consequence yan, masira buhay mo at malayo ka sa Panginoon. Naiintindihan po ba natin to? And that's what we're gonna talk about today. So our topic for today is entitled, When You Are Tempted. When You Are Tempted. In the book of James chapter 1, okay, chapter 1 pa lang po ulit tayo. Mababasa po natin yan. Beginning in verse 13, it says here, And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong. And He never tempts anyone else. Temptation comes from our own desires, which entice us and drags us away. These desires give birth to sinful actions. And when sin allowed to grow, it gives birth to death. No? Matindi ang temptation. At nakita ko ang temptation, kapatid, hindi po yan maalis sa buhay po natin. No? Temptation is just a part of life. Even si Jesus, He was tempted. Pero ang temptation, being tempted is not a sin. Ang temptation ay hindi kasalanan kaagad. Okay? Kapag ikaw ay tinukso, hindi ibig sabihin ay nagkasala ka na kaagad. Nagiging kasalanan lang ang temptation kapag ikaw ay na-fall dito. Are we getting this? So as long as hindi ka na-fall, wala ka pang nakukumit na kasalanan because even si Jesus, He was tempted in the book of Matthew in the wilderness. Pero sabi sa Bible, hindi siya nagkasala. So temptation alone is not a sin. Are you with me? No? Are you with me? No, ang tukso ay hindi kagad kasalanan hanggat hindi ka bumabagsak. Tama po ba doon? At tingnan ko po ano ibig sabihin ng temptation. Ang temptation, ang ibig sabihin po niyan, ito po ang goal niyan, an enticement to get a person to act contrary to God's will. Yan ang setup ng kaaway. No? An enticement. Sa binasa nga natin kanina, enticement to get a person to act contrary to God's will. Are you with me?
No, when we say to enticement, tingnan ko to attract, to tempt by offering pleasure or advantage. Mag-aalok sa iyo ang kaaway ng pleasure o anumang bagay na tingin mo advantage ka para para kapag kinagat mo yon, humakbang ka ng hindi naaayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Malinaw po ba ito sa atin? Natututo ba tayo? No? Ibig sabihin, i-entice ka niya, i-attract ka ng kaaway. Diba po, katulad ng ginawa niya sa simula pa lang, kay Eva at Adan, i-attract ka niya. Tapos yung attraction niya magkukos ng disobedience. And disobedience, hindi yan ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Amin po ba doon? And temptation comes from many forms. No? Ang temptation, iba-iba po yan. Pwedeng food, no? Pwedeng money, lust, sex, pride, envy. Ibig sabihin, pag sinabing temptation, ito yung sinusuhulan ka, inaalok ka. Like for example, sa work mo, inaalok ka ng pera. No, sinusuhulan ka ng pera. Diba po, ganyan po lalo na sa government. Susuhulan ka ng pera, pag sinuhulan ka, hindi ka naman kagad nagkasala nun dahil sinuhulan ka. Hindi mo naman kontrolado yung gagawin sa inang bantao. Kaya lang, kapag ikaw, pumayag ka sa suhol, tinanggap mo, doon ka nagkasala. Nakukuha po natin? Nung sinuhulan ka, hindi ka pa nagkasala nun. Pero nung tinanggap mo yung suhol, at sinabi sa iyo, magsinungaling ka, ito ilagay lang natin dito, sa document natin ganito lang. At tinanggap mo yung pera, doon ka na nagkasala. Dahil na-fall ka na. Sana po malinaw po sa atin. No? Yan po ang temptation. Ano pa? Merong nagparamdam sa iyo na kaopisina mo. Oh. Nung nagparamdam siya, hindi mo naman kasalanan yun, di ba? Nagpapakit siya sa iyo. Kaya lang, kapag welcome mo yon, lalo na kapag hindi kayo okay ng partner mo at na-fall ka doon ka na nagkasala. Nung sinisidus ka niya, hindi ka naman nagkasala nun. Kaya lang, pag kumagat ka ron, doon ka na-fall. Amen. Kung nakakita ka sa newsfeed mo ng X-rated, nandyan yan eh. Kaya lang yung X-rated at ginaganong-ganon mo. Tas kinlik mo. Tas nagulat kami, bakit may mga porn sa Facebook namin, nagkalat yung mukha mo? Di ba? May ganun eh. Sabihin, Pastor, hindi ako yan. Hindi. Klinik mo yan. Kaya nag-virus yan. Nag-viral yan. Dahil pinanood mo yon. Oh, ngayon alam nyo na. No? Kapag kumalat yung porn sa ibang mga tao na St. John, ibig sabihin, meron kang klinik at nag-spread po yun. So, yung nakakita ka, hindi ka kagad nagkasala, kaya yung in-entertain mo na. Are you with me? Nandiyan ba tayo? So temptation will always be there, pero we have a choice to say no. To say no. Lalo na kung ilalagay ka nung tukso na yon sa kapahamakan. And the temper is the devil. Kung meron temptation, ibig sabihin meron pong nagtitempt. At ang nagtitempt, walang iba kundi ang kaaway, si Satanas. Sa simula pa lang ay tinempt niya na si Eva at Adan. No? Siya po inattract niya. No? Si Eva at Adan sa magitan ng bunga ng pagkakala na mabuti at masama. At dito nga, nagkasala ang tao nung siya po ay nalaglag na rito. No? Sino po dito sa inyo, na-fall ka na sa isang temptation at sobrang pinagsisihan mo? Sigurado naman lahat tayo. No? Na-fall ka kahit pagsisinungaling. Tama? Na-fall ka sa isang temptation, sobrang pinagsisihan mo. No? I believe wala naman talagang tao na gustong ma-hook sa, for example, sa pornography. No? Wala naman tao na nagplano na gusto niya ma-hook sa pornography o sa drugs or sa alcohol. Di ba? Wala naman sigurong tao na ginusto na maging overweight. Kung ikaw tatanungin, gusto mo sexy ka eh. Kaya lang, siyempre sinasalangan ka ng ice cream, lechon, cake. Sino ba naman tatanggi kapag ganyan na tas nagluto pa ng napakasarap na ulam, talaga na yung kaunti-unti mo na diet mo, nandyan na yan eh. Pero kung totoo wala namang gusto na, Diba? Na lumubo. Are you with me?
No? Wala naman sigurong tao na nagplano na masira ang buhay at mawala yung mga mahalagang bagay sa kanya. Walang tao po na nagplano na gumawa ng masama. Sa totoo lang, tayo po, hindi naman natin talaga plano na gumawa ng masama eh. Kaya lang ang problema, wala ka rin kasing plano na gumawa ng mabuti. Tama po ba doon? Amen? No, hindi mo plano na gumawa ng mali, kaya lang hindi ka rin nagplano na gumawa ng tama. Kapag ang tukso lumapit sa iyo, kapatid, at doon ka pala magdi-decide, it's too late, my friend. It's too late. Wala na. Ang hirap na i-resist nun kapag nandun. Kapag wala kang sagot beforehand, kapatid, at in-offer ka, in-offer sa iyo isang bagay na talaga nakaka-attract, at doon ka palang gagawa ng plan, ng decision, wala na, mapufall ka talaga. At doon, mahuhuk ka na. Nagkakaintindihan po ba tayo? So why did you give into that temptation? Bakit ba tayo bumabagsak na temptation? Isa lang po ang nakita kong dahilan. Hindi po tayo handa. Hindi po tayo handa. Kapag dumating ang tukso, hindi po tayo prepared. We're not ready. Are you with me? No, hindi po tayo nakahanda. Yun ang problema. In fact, the scripture tells us, talks over and over again, telling us we need to be prepared. Ang Bible sinasabi na, be prepared. Why? Because our enemy is going to attack. Tandaan mo, ang kaaway talagang aatakihin ka niyan. Kaya nga si Apostle Paul, sinabi niya in 1 Corinthians chapter 16, verse 30, nakalagay rito, be alert. The devil is coming. Be alert. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be brave. Be strong. Be ready. Your enemy is attacking. Kaya nga sinasabi, be alert. Don't let your guard down. Amen. Because the enemy is coming. And Jesus said this in Matthew chapter 26, verse 41. Maging si Jesus sabi niya, keep watch and pray. Keep watch and pray. Why? So that you will not give into temptation. Huwag kang papakasiguro na matagal ka ng Kristiyano, marami kang alam sa Bible. Huwag kang papakasiguro, sabi ni Paul, be alert. Sabi ni Jesus, keep watch and pray. Because the devil is coming, is attacking. Come on, so that you will not give into temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Maging si Jesus sabi, watch and pray. Why? For you to get ready. Because the spirit, sabi niya, because the spirit is willing. Your spirit wants to do the right thing. But your flesh is so weak. Is so weak, longing for pleasure. Kaya kung hindi ka magbabantay, hindi ka mananalangin, kapatid, at dumating ang tukso sa iyo, kapatid, yung tukso na yan, pwede mo ikapahamak yan. Amen po ba doon? So, yun ang sinabi ni Jesus. Kaya lang ang problem, marami pa rin sa atin ang hindi handa. Hindi naka-guard. So, bakit importante na kailangan magbantay tayo? No? Kailangan maging handa tayo. Why are we ready? Why are we on guard? Why? Because first is this. You will be tempted. Be ready because you will be tempted. The devil is coming for you. He is coming for you. Bakit? After sa iyo ang kaaway. Gusto niyang ilayo ka sa Panginoon. Our spiritual enemy has a mission to steal, to kill, and to destroy. Anumang mga bagay na sobrang halaga sa atin, pamilya, trabaho, relasyon mo sa Panginoon, wawasakin niya ng kaaway. Nanakawin niya ng kaaway. Yan ang mission ng Diablo po sa atin. Amen po ba doon? Nais na tayo ilayo sa Panginoon. Kaya sabi po dito ni Apostle Paul, look at this powerful verse in 2 Corinthians chapter 2 verse 9 hanggang 11, sabi, I wrote to you so that Satan will not outsmart us.
Bakit? One-on-one kayo ng kaaway, hindi ka uubra. Yes. Kung hindi ka sasandal sa lakas at karunungan ng Panginoon, tapos ka. Bakit? Alam ng kaaway kainaan mo eh. Hindi ka naman niya ititempt sa strength mo eh. Ititempt ka niya sa weakness mo. At ang kaaway, matagal na siya nagbabantay. He is after looking for someone to devour. To devour, sabi doon, no? Why? Kasi pinagmamasdan niya eh. Lahat ng kilos mo. No, pinag-aaralan kanya, sabi niya, no, I wrote to you so that Satan will not outsmart us para hindi ka mautakan ng kaaway, maisahan ng kaaway. Kaya sumulat ako. For we are familiar with his evil schemes. Dapat alam mo kung ano yung ginagawa ng kaaway sa'yo, kung paano kanya inaatake. Para hindi kanya maisahan. Kasi ang kaaway, pinag-aaralan kanya. Alam niya ang kahinaan mo. Alam niya yung pinaka-weakest spot mo, kapatid. Alam ng kaaway kung paano kanya iaalisin sa kalooban at kamay ng Diyos. Are you with me? No? Gusto ng kaaway na saktan ka? Gusto ng kaaway na saktan yung mga tao sa buhay mo? Bakit? Kasi ayaw ng kaaway na na manatili ka sa kalooban ng Panginoon. So, be ready. Hindi totoo yung kasabihan na, tukso, layuan mo ako. Hindi po gagana yun. Hindi po. Kahit saan ka pumunta, may tukso. Yes. May tukso po. So be ready. Kaya sabi sa atin ni Jesus, ni Apostle Paul, keep watch and pray. Be alert. Why? Because you will be tempted. James chapter 1 verse 13. Nakalagay dyan. And remember, ito po yung passage natin kanina, when you are being tempted, hindi sinabi if you are, when you are talagang nandyan ang temptation, and do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. Ibig sabihin, kapatid, ang tukso, palaging nariyaan, palaging lalapit sa'yo. Kaya sa simula pa lang, i-anticipate mo na meron talagang i-offer ang kaaway. Anticipate the temptation. Ang taong matalino, kapatid, napoperceive niya yung mangyayari. Nakikita niya kagad kung ano yung posible na ikabagsak niya. Yes. Sabi po sa Bible in Proverbs chapter 22 verse 3, a wise person perceives danger. Nakikita mo kagad, merong panganib. Nako, alanganin ako dito. Nako, magkaka-issue ko rito. Nako, masisira reputation ko rito. Nako. Kahit di pa nangyayari, nakikita mo na yung danger. Yung posibilidad na mangyari. And a wise person perceives danger and takes precautions. Ibig sabihin, ngayon pa lang naghahanda ka na. Kahit wala pa, hindi mo pa nakakaharap. Wala pa dun sa harap mo. Pero dapat alam mo na kagad kung ano ang gagawin at sasabihin mo kapag nandyan na. Amen po ba doon? Kaya, di ba? Kaya minsan sa atin, gusto mo naman magbago. Gusto mo naman maalis sa mga bisyo. Kaya lang, pag inoperang ka, tapos doon ka patatanggi, abay, sino pa makakatanggi niyan? Nandyan eh. Tama po ba doon? Dapat wala pa lang, nako, mapapasabak ako rito. Pero may sagot na ako. Na pare, pasensya na. May emergency lang. Meron lang tawag sa bahay. Alis na. Kasi bakit? Mapapalabang ka doon. Amen. So a wise person perceives danger and takes precautions. But the simple go blindly, yung wala kang kamalay in my life, no? And suffers the consequences. Always remember that in every action there is a reaction. In every choice there is a consequence, whether good or bad. Lagi yan. Lagi po yan. Are you with me? So anticipate mo na kagad. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. The temptations in your life are no different from what others experience.
And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand when you are tempted. Andiyan talaga eh, when you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. So that you can endure. So when you are tempted, temptations are always there. And the devil is coming for you. Even si Jesus, the Son of God, hindi siya nakawala. Pinuntahan siya. Tinitempt siya ni Satan doon sa wilderness. Tinutukso siya. Pero na-overcome yun ni Jesus. Are you with me? So, ano po yung sinabi ni Jesus? Be watchful and pray. Be ready. Why? Because you will be tempted. You will be tempted. Saan ka kaya ngayon tinutokso ng kaaway? No? Saan ka kaya tinutokso ng kaaway? Pangalawa, una, be ready, you will be tempted. Pangalawa, highlight the consequence. Highlight the consequence. No? Palagi mong tatandaan, pag nag-offer si Satan sa'yo, i-attract ka niya. At yung pleasure nun, mabilis mong makukuha. Yes. Agad-agad, sasaya ka sa ino-offer sa'yo ng kaaway. Ganyan ang kaaway. At mapapansin mo, ang kaaway, hindi niya sasabihin at i-discuss sa'yo yung consequence. Ang i-highlight lang niya sa'yo yung pleasure, yung saya, yung advantage. Kapag kinagat mo yung tukso na yon, yung temptation na yon, yung ino-offer niya. Hindi niya sasabihin sa'yo na may mga mahalagang bagay na pwedeng masira pamilya. Hindi niya yun i-discuss sa'yo. Hindi. Basta ang i-offer niya sa'yo, masarap to. Ngayon lang to, pagkakataon mo na habang walang nakakakita. At hindi niya sasabihin sa'yo kung ano po pwedeng mangyari. Wala namang tao na, siguro naman, wala naman sigurong tao na nagplanong masira ang pamilya niya. Tama. Wala naman. Na maging magnanakaw siya sa future. Biruin mo, sabi ko nga, grabe itong mga to, no, nag-aral ng pagiging abuga siya, ang tataas ng katungkol, tapos ang dulo magnanakaw. Tali-talino mo, ina-award ka ng magulang mo, tapos sa dulo, magnanakaw ka lang. Tama pa ba doon? Pero tanungin mo siya ng bata, gusto niya ba maging magnanakaw sa doon? Hindi, kaya lang. Dahil yung tukso, offer ng offer, ito po, lagay ito, lagay. Kain ka ng kain ng lagay. Ayun, dulo, nahook ka na. Are you with me? So highlight the consequence. No? Ang kaaway, lagi niya sasabi sa iyo, yung pleasure, yung fun, yung self-gratification, yan ang sasabihin niya sa iyo, kapatid. Kaya nga, when you are tempted, stop. Kapag tinutukso ka na, hinto ka muna and ask yourself. Tanungin mo sarili mo. What if, kapag nangyari yun, yung pinaka-worst na scenario, dumating sa akin? Anong mo? No? Yung worst scenario mangyari. Masira yung integridad mo. And then, guess what? Sa atin, mahirap yan. Kasi mga anak natin, nilook up tayo na man of God, woman of God. Masisira pati pananampalataya nila. Ang pambira, gusto mo maging Christian. Tatay ko nga, ganito eh. Come on. Ang hirap. Ang hirap niyan. Damay-damay yan. Masasaktan mo yung mga tao sa paligid mo. Yung pinakaiingat at pinakamahalaga sa'yo, pwedeng mawala. Andiyan ba tayo? You can lose your family, you can lose your job. Dati po may nakasama po ko kasi bawal po dati sa SM, yung kumatanggap ka ng lagay. Kapag nagde-deliver ka sa labas, bawal po yung kaya inaano po yung namin eh. Yes, bawal. Nakitaan siya. Siyempre nga naman, binigyan siya 300. Sino ba naman yung nagtulak ka lang eh? Diba? Bigyan ka na, natanggal ho. Biruin mo naman, kalahati na ng sahod mo yon. Ngayon, dati 382 pa lang.
Natanggal. Binigay, bawal eh. Kaya lang, siyempre, pagka nakita dito nakaipit, diba, ang gwardiya, nag-ano yan? Pagpasok niya ron, 2 gwardiya sa SM, sa harap, saka mapunta ka sa, bago pumasok sa pinaka-ano mo, meron ka pang doon ka pa mag-aayos, akap ka pang kauli doon. O nakita sa kanya, natanggal siya, kinabukasan hindi na siya pinapasok ng store manager namin. Bakit gusto niya ba mawalan ng trabaho? Hindi, kaya lang, dahil sa tukso na in-offer sa kanya, hindi mo ba tatanggapin yan? Alam naman talaga protocol yun SOP, huwag tatanggap. Tinanggap. Sino po dito tumanggap na nalagay? Hindi ka lang nahuli. Natapos mo yung term mo na hindi ka lang nahuli. Hindi, totoo. Sabi sa atin mo, magaling ka lang talaga magdala. So you can lose your reputation, you can lose your integrity, you can lose your family, you can lose your job, you can lose your ministry. Could you imagine, 5 minutong saya? Pambihira naman ng kukunin niya sa'yo. Tama ba? Wawasakin naman ng buhay mo. Kukunin ng mga mahalaga sa'yo. Akala kasi natin, kapag kasalanan, hindi. Ano naman gracious naman si Lord. Totoo naman gracious si Lord. Pinatawad ka ni Lord. Kung talagang totoong tinanggap si Lord, pupunta ka pa rin naman ng langit. Kaya lang, siyempre, hindi mo po pwede sabihin sa asawa mo kapag nang babae ka, si Lord niya, pinatawad ako, ikaw pa. Malamang doon ka na mapapatay ng asawa mo. May consequence yan. And the Bible tells us in the book of Numbers, look at this, you will be sinning against the Lord. And you may be sure that your sin will find you out. Hahabulin ka niyan, hahanapin ka niyan. Yes, pwede kang magsaya ngayon sa kasalanan, sa pleasure, kasi para sa'yo, it's fun. Come on. But your sin will find you out. It will find you out. Hanapin ka niyan. Come on, nandiyan ba tayo? Kaya sa ilang minuto, ipagpapalit mo ba yung mga kayamanan at pinakamahalaga sa buhay mo? Pinakaiingatan. Pinakamamahal. Amen po ba doon? Amen. Kasi kailangan mo Ano ba po pwede mangyari? Naku, pwede ako matanggal sa trabaho dyan. Naku, masasaktan ko ko dyan. Kawawa naman. Naku, hindi po pwede yan. May sakit na nga ako At yun pa. Are you with me? So, ano yung una? Be ready because you will be tempted. Be ready. Maganda ka. No? Ang temptation laging nandyan. And the devil is coming for you. Attacking you. Pangalawa, highlight the consequence. Pagka tinetempt ka, stop ka muna. Kasi si Satan, hindi niya i-discuss sa'yo yung pwedeng mawala sa'yo pwedeng masira sa'yo. Stop ka lang muna. Ang bihira. It's not worth it. Ito, kapalit ng pangalan ko, kapalit ng pamilya ko, it's not worth it. Are you with me? Parang di na po kayo makahinga. Mukhang tinutokso na kayo ng kaaway. Pangatlo, be responsible when you are tempted. Be responsible when you are tempted. James chapter 1, verse 13, and remember when you are being tempted. In other words, kapag ka ikaw ay tinukso at nalaglag ka sa tukso, huwag kang manunuro, huwag kang maninisi ng iba. Immature yung ganun. So maging mature ka na maging responsible sa mga pinipili mo. Kapag yan ang pinili mo, maging responsible ka sa magiging resulta. Huwag kang magtuturo ng iba. Kapag napahamak ka, kapag ka nagkabukingan na, sasabihin, si ganito kasi, si ganyan kasi. Hindi kasi yung magulang ko kasi, yan kasi yung asawa ko, ganito kasi yan. Kaya ka naman ako nagkaganto. Huwag kang magtuturo. Hindi ibig sabihin, ganun ang ginawa sa'yo, ganun din ang dapat mong gawin. Be responsible when you are tempted. Be mature enough. Are you with me? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, walang sisihan.
Admit your sin. Kung na-fall ka dyan, no, huwag ka na magdamay. Aminin mo, pinili mo yan, ginusto mo yan, nahulog ka dyan. That's it. Be responsible when you are tempted. Bakit? Kasi ang tao kasi noon pa, palaturo na. Palaging naghahanap ng sisi. Kahit in the book of Genesis chapter 3, verse 12, saan sabi ni Adam kay Lord? The man replied, "It was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it." Yang kasing babaeng ibinigay mo eh. Pahamak yan. Binigyan ba naman ako ng bunga? Eh di kinain ko, Lord. Pero mo tinuturo niya. Sabihin mo sa katabi mo, walang laglagan. Si Adan, nilaglag niya si Eva eh. Diba? Yung nagkasala na, ang sabi ni Adan, naman kasing babaeng binigay mo, ipahamak. Nananahimik ako dun eh. Kinuha yung ano, tapos binigay sa akin, nakita kong sarap na malay ko bang dun galing yun? Yung babae nagdala eh. Are you with me? Pero hindi po kayo topic ngayon. Mother's Day ngayon. Mabait po kayo. Binasa ko lang na sa Bible. Binasa ko lang po. Okay? Why? Because man was created a capacity to make free choices. Nilikha kasi ang tao na merong kapasidad na pumili, abilidad at kapasidad na pumili at magpasya. Yes. May kapasidad at abilidad ka na pumili at magpasya. At dahil binigyan ng Diyos ang tao na pumili, ibig sabihin, ang tao kailangan niyang i-exercise yung kanyang free will. Are you with me? At kapag in-exercise mo yung free will na yon, kapatid, maging responsible ka sa resulta ng pinili mo o sa consequence ng choice mo. Amen? Kasi ikaw pumili niyan. Hindi, at the end of the day, ikaw pa rin ang magpapasya. Kung ayaw mo naman, di ka naman mapipilit. Kung ayaw mo eh. Tama po ba doon? Kahit sabihin mong sinasalangan ka dyan, kahit ino-operan ka dyan, kahit sinisidus ka dyan, kung ayaw mo eh, kung pinili mo talagang wag eh, mag-say no eh. Amen po ba doon? So yung choice na yon, ikaw ang pipili, at kapag pumili ka, maging responsible ka sa consequence ng choice mo. Are we getting this? Kaya napaka-importante po ng mga decision natin sa buhay. You know why? Because the quality of your decisions determines the quality of your life. The quality of your decisions determine the quality of your life. Kung ano ang kalidad ng mga desisyon mo sa buhay, yan din ang kalidad ng buhay mo. No? In other words, we make our decisions and then our decisions make us. Yun nga, ang problema kapatid, wala naman tayong masamang intensyon. Kaya lang, wala rin tayong plano na gumawa ng maganda. So, yung mga tao, pag tingnan mo, hindi naman siya ganun kasama eh. Meron ba kayong kalala na napahamak ang buhay, pero kilala mo naman siya, hindi naman siya ganun kasama. Kaya lang ang problem, hindi siya very good sa pagiging decision maker eh. Nakukuha niyo po ako? Hindi siya mainam pagdating sa pagdidesisyon. Bagamat hindi nga siya masama, kaya lang, mali-mali yung mga napipili. So the quality of your decisions determine the quality of your life. Stop playing with temptation. Huwag ka makikipaglaro sa tukso. Yes. Ang sabi sa Proverbs chapter 6, verse 27, hallelujah, can you carry fire against your chest without burning your clothes? Laro mo pa naman sa dibdib mo, tapos sa tingin mo yung apoy, yung coil. Tingin mo, hindi masusunog damit mo. Ibig sabihin, kapag naglaro ka ng apoy, huwag kang magtaka kung bukas makalawa, masunog ka. Are you with me? Ang Bible po lang sabi. Sabi dyan, can you carry fire against your chest without burning your clothes? So stop playing with temptation.
Are you with me? You cannot beat the devil. Yung sa temptation, yung ganung laro ng kaaway sa temptation, hindi mo siya kayang talunin dyan. Laro niya yan eh. Laro ng kaaway yan. Talagang titingnan kanya, pinag-aaralan kanyang kapatid. Kaya kapag naglalaro ka ng tukso, spiritual suicide dyan. Yes. No? Ano ibig sabihin? Move the line. When you say move the line, wari, may guhit dito. Ito, guhit po ito. Okay? May guhit. Ito, sa side na to, ito yung kasalanan. Pag na-fall ka, ito na yung kasalanan. At ito yung hindi will say ng Panginoon. Ang problem, pumupunta ka rito eh. Nakikipaglaro ka dito sa pinaka Diba? Nakikipaglaro ka. Kapag nag-offer ka, isang ganun lang sa'yo. Wala ka na, bagsak ka na, kuha ka na ng kaaway. Tama ba doon? Ibig sabihin ng move the line, ito yung line mo, maglagay ka dito para malayo-layo. Ibig sabihin, ay hindi. Magkaroon ka kagad ng sagot. Para pagdating mo rito, may sagot ka. Balik. Ewan ko po, nakukuha niyo po ako. Kasi kung dito ka pang modidisyon, wala na. It's too late na. Ang bilis lang yan. Ang bilis. Ang hirap mag-resist ng temptation, kapatid. Kahit yung mga man of God sa Bible, hindi nakaporma dyan. Kahit si Samson, anointed by God, separated sa calling niya. And guess what? Nakakita ng babae, patol. Nakakita ulit ng babae, patol. Dinukot yung mata niya, kakakita niya eh. Even si David, nagpapahinga lang sa taas. Pag nandun ka na, tapos ka talaga. Ang hirap i-resist niyan. Are you with me? Kaya mag-move the line ka. Beforehand pa lang. Bago dumating doon. Nako, anong gagawin ko pag ganun? Ito na kagad. Sabi ko, talaga, hindi pwede. So let's move the line. Move the line. Amen. Why? Because you are not strong as you think. Kasi akala mo kasi dahil maaaring matagal ka ng Kristiyano, malakas ka na. Ay, hindi ho. Hindi po. Huwag kang maging overconfident. No? Nakakala mo, kaya mong i-handle ang temptation. No, nandiyan po yung pinaka-wise man in the Bible. No, si Solomon, si David, si Samson. So you are not as strong as you think. In 1 Corinthians chapter 10, verse 12, huwag kang papakasiguro, kapatid. Kahit sabi mong, matagal ka na sa church, ano po sabi ng Bible? Ano po sabi ng Bible dyan? If you think you are standing strong, be careful not to fall. Tingin mo, matagal ka na, marami kang alam sa Bible, come on, be careful not to fall. Kung tingin mo, malakas ka na, mahusay ka, matalino ka, be careful not to fall. Baka isang araw, nakabagsak ka na. Anya po ba tayo? So, wag mong hayaang magtagumpay ang kaaway sa'yo ng paulit-ulit. No, madaling ma-fall sa tukso, kaya lang yung lumabas sa tukso, mahirap yan eh. Anya po ba tayo? No? Mag-ingat ka sa mga nakikita, sa nararamdaman, sa ino-offer sa'yo, baka yan ang ikapahamak mo. And next, ano pa? Be familiar with the enemy's schemes. Be familiar. Yung taktika ng kaaway, dapat alam mo eh. No? Ano po sabi po sa Bible? No? Be familiar to know. It begins with a desire. No? Ang temptation, nagsisimula sa desire yan. Yes. Sabi po sa Bible, in James chapter 1 verse 14, doon po sa passage po natin, temptation comes from our own desires. Sa iba nakalagay evil desires. Yes. Which entice us and drag us away. So it begins with desire. No? Sa desire nagsisimula. Yan yun. Ay, grabe. Mukhang masarap yun ah. So it begins with a desire. No? Yung ating evil desires, nandyan yan kapatid. At kapag ka hindi mo na settle, hindi mo na deal yung desires mo kapatid, ang susunod niyan, it leads to deception. Una na, humaling ka lang. Grabe. Pangalawa, dadaling ka niyan sa deception. Ano sabi po sa James chapter 1 verse 14, temptation comes from our own desire, which entice us and drag us away. Desire, deception, begins and it leads to deception.
Ginusto mo ng una, and then siyempre, andyan na, sobrang mo nang ninanasa, and then napapaniwala ka na ng kaaway, it's fun, maganda, masarap, and then ano pangatlo? It results in disobedience. It results in disobedience. Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions. Sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. So, ibig sabihin, nagustuhan mo, napaniwala ka, mukhang masarap to ha. Okay to ha. Oo nga naman, minsan lang naman eh. Ano ba naman yung minsan? And then, makbang ka. Ano ba naman yun? And then, kinuha mo. Ano ibig sabihin? It results in disobedience. No? Naglaro na yan sa isip mo eh. Pag naglaro na yan sa isip mo, kasunod na dyan, yung hakbang mo. Kasi nga nahumaling, na ano ka na eh. Nandoon ka na eh. Parang na-hypnotize ka na. Sarap naman nun. Okay naman yun. And then gusto niyan, hakbang ka na. May mga moves na. May mga moves na yan. Kaya naglalaro yan sa isipan. Why? You will never be tempted on the things you never think. Hindi ka naman matitempt sa mga bagay na hindi mo naman iniisip. Natitempt ka sa mga bagay na naglalaro sa isipan mo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaya nga sabi po sa Bible, ang encouragement po sa atin sa Bible, in Philippians chapter 4, verse 8, brothers and sisters, continue to think about what is good and worthy. Dapat ito raw yung ating iniisip. What is good and worthy of praise. Think about what is true and honorable and right and pure and beautiful and respected. Kung meron daw tayong iniisip, dapat daw ito yung patuloy natin, palagi natin daw iniisip. Kasi bakit? Kung ano yung iniisip mo kasi, kapatid, okay? Yan ang magdadala sa paglakad mo. Kapag ang nasa isipan ng tao ay karumihan, ang galawan niyan marumi. Amin po ba doon? Kapag ang naisip niya, magagandang mga bagay, sabi sa Bible, ang pamumuhay mo, maayos, maganda. Pero kapag ang naglalaro sa isipan mo ay pangit, yan, dadaling ka niya sa disobedience. And then mag-aak ka ng hiwalay at hindi kalooban ng Panginoon. Are you with me? Para siyang no? Talagang mapanganib ng temptation. Hanggang sa, yan na, pagka, mo doon, tapos ka na, hanapin ka ng kasalanan mo, boom! Tapos. Doon na. Doon na lantaran. Are you with me? No, kaya nga sabi, the Bible says that starts in your mind, eventually come out in your lifestyle. Sa isip mo, kung meron ka dapat maganda, naglalaro sa isip mo, dapat yung magaganda. Paano ka kaya ma-improve pa yung lagay ng pamilya ko? Paano kaya palalo sila matutulungan? Yung magaganda. Diba, no? Hindi ka, paano kaya ako makakalis sa impyernong buhay na to? At siyempre, gagawa ka ng hakbang. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? And ang pinakamatindi dyan, it results in disobedience and it ends to destruction. It ends to destruction. Sabi po dyan, temptation comes from our own desires and which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Parang snowball siya eh. Di ba? Pag hindi mo pinigil yung snowball, lalaki at lalaki yan. At kapag ang hirap ng pigilan yan, tapos na. Diyan na nangyayari. Pagkawasak na po yan. Kaya sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8 nakalagay, do not be deceived, brothers and sisters. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Pag pinapakain mo? Yung tanong, ano pinapakain mo? Ang hirap naman kasing naglalaro ka ng apoy. Tapos sabihin mo, Lord,
Patayin mo naman yung apoy. Sabi ni Lord, papatayin ko yung apoy na ikaw mismo nagpapakain. Nakuha niyo po ako? Ikaw nagpapakain ng apoy, panay gatong ka, tapos hihilingin mo sa akin, naalisin ka dyan. At patayin ko yung apoy? No. Yan ang sabi dyan, para bumaba yung flesh mo, pakainin mo yung spirit mo. The more kasi na tumataas ang spirit mo, bumababa yung flesh mo. The more mong pinifeed yung flesh mo, bumabagsak ang spirit mo. Pero sabi ni Lord, the spirit is willing. Your spirit wants to do the right thing. But your flesh, longing for pleasures, is so weak. Kaya palakasin yung spirit. Amen po ba doon? So you are free to make and sacrificing your future for the pleasure of the moment. Ang hirap po nun. Sinasacrifice mo yung future mo sa kasiyahang pansamantala. Yan po ang pinaka-delikado. And lastly, no, ano po yung una? Ano po yung una? Be ready because you will be tempted. Pangalawa, highlight the consequence. Tingnan mo, ano yung cost niyan? Kapag ginawa mo yan, ano yung cost? Pangatlo, be responsible when you are tempted. Huwag kang maninisi, huwag kang magtuturo. And pang-apat, ano po yung pang-apat? Yes, be familiar with the enemy schemes. At pang-lima, be wise. Think twice. Be wise. Think twice. So, bago ka mag-decision, bago mo hakbangan, no? Mag-isip ka uli. Mag-isip ka uli. Ano ang pwedeng mangyari at mawala sa akin kapag pinatulang ko to? Kapag nag-yield ako dito. Dito po ako magtatapos sa inyo. Ask the hard questions beforehand. Simula pa lang. Move the line and ask the hard questions beforehand. How will this hurt me? How will this hurt me? Itong temptation niya, ano pwede niyang idulot sa akin? Ano yung sakit na po pwede niyang magawa sa akin? Masira ang pangalan mo. Tiwala sa iyo. Pangalawa, how will this hurt others? Baka mamaya, yung mga taong pinakamamahal mo, mawala sa'yo. Tiwala ng mga anak mo, masaktan sila, maging broken yung family. Then lumaking silang insecure. Could you imagine dahil sa saya na panandali ang in-offer sa'yo? Nabigyan mo na sobrang sakit at napakalalim na sugat yung mga mahal mo sa buhay. Dahil lang sa sandaling saya. Dahil sa kaperanggot na pera, nasira pangalan mo, natanggal ka sa trabaho, na-expose ka. So how will this hurt others? And last, how will I feel about this tomorrow? Ano kayo mararamdaman ko? After. Bukas. Ano mararamdaman ko? Masaya ba ako?
na ginaganon ko yung mga tao? Masaya ba ako sa ganitong buhay? Ito ba yung gusto ko? Don't live a life of regret. Ang hirap. Yung nagtutungo ka sa bawat araw na punong-puno ka ng pagsisisi. Na gusto mong ibalik pero hindi mo na maibalik. Because the damage has been done. Tapos na eh. Hanggang kailan ka mananakit? Hanggang kailan ka mandadaya? Hanggang kailan ka magiging palalo o mayabang? Nakita mo yung kaibigan mo, ang ganda ng gamit, ang ganda ng damit, ang ganda ng bag. Natempt ka, wala ka namang pera, makasabay ka lang. Check out ka ng check out, wala ka na nga eh. Ayaw mo na papag-iiwanan ka, kaya ka gigil na gigil. Sabi ng demonyo sa'yo, oh, papayag ka ba? Nalalamangan ka niya, ang ganda ng kanya, oh. O ano, baka kala nila, laos ka na. Bana. Oh, magaling daw siya sa'yo. Magaling daw sa'yo. Anong sabihin mo? Sabihin mo kung sino ka, yung accomplishment mo, kung anong meron ka. Katempt ka ng kaaway. Sa envy, sa pride. Hindi lang naman sa section, hindi lang naman sa pera yan. Di ba? Kaya taong nakita, parating ka pala, nag-aalisan na ba? Saksakan ka ng yabang eh. Ayaw mo yung papatalo. Ayaw mo lang nalala. Ito naman, lahat na lang naninira. Naninira. Bakit ka naninira na? Hindi ka naman ganyan. Sa inggit. Sobrang inggit. Kasi meron siya na wala ka. At dahil gusto mong makasabay, pinipilit mo kahit di mo na kaya. Amen po ba? Ngayon, magkakita ka bakit walang-wala ka. Sising-sisi ka. Sabihin mo, si Lazada kasi, si Shopee kasi, 50% less pa. Nangnuro ka pa. Kapag nakita mo, bakit kaya wala nangyari sa buhay ko? Kapatid, buong buhay mo, naglaro ka lang eh. Live your life. Puro ka ganun. Patakboy mo yung buhay mo ng maayos, ng tama. Huwag mo ubusin lagi sa puro paglilibang. Napakahalaga, napaka-importante ng oras para mag-isip sa pamilya, sa future, para gumalaw. And then uubusin mo yung oras mo. Live your life. Patakboy mo yung buhay mo ng tama. Tama, gawin mo tama yung buhay. Kasi ang kaway, hinok ka na dyan eh. Di ka na makaalis. Wala ka nang nagiging plano sa buhay. Wala ka nang, bakit? Nasobra ka nang nahook. Gusto mo ba yun? Hindi, kaya lang, ang temptation. Sana pag may nagsabi sa'yo, laro tayo, ay, may oras lang ako dyan. Bakit may oras ka lang? Kasi password ko, hawak ng asawa ko. Sabi niya, hanggang dito lang daw yung tama ba? Lagyan mo naman ng oras lang. And live your life. Ang temptation na, maraming mga forms yan eh. Yes. So don't live a life of regret kung isang araw, bakit ganito kaya nangyari? Kasi, ano ba mga pinili mo sa nakaraan? Ano bang mga decision na ginawa mo sa buhay? Minsan may mga pagkakataon na iniwanan mo na ang isang bagay, binabalikan mo pa. Bakit mo binabalikan? Temptation. Pero tingin mo, hindi naman yun yung spot na gusto ng Lord na nandun ka sa place na yun. Pero bakit ka nandun? Because of temptation. Ang pinakamasakit sa temptation, dadaling ka niya sa isang lugar na pinakaayaw mo. Sa pinakaayaw mo. Yung place na kung saan punong-puno ka ng pagsisisi. And guess what, Pastor? Nangyari na, tapos na. Ano dapat gawin? No, kaya sabi po sa Bible, Psalms chapter 160, Psalm 16 verse 6. The boundary lines have fallen for me in the pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. Yung boundary mo, alam mo. Ako po, isa sa pinaka-discipline na ginawa ko sa sarili ko.
May nabasa akong aklat. Months ago na. Sabi doon, gusto mo may mangyari sa buhay mo? Maglagay ka ng 3 bagay na gagawin mo sa isang araw na mahalaga. Ano ang dapat na ginagawa mo sa morning na mahalaga? Ano ang dapat na ginagawa mo sa afternoon na dapat mong tapusin at gawing yung mahalagang bagay? Ano ang dapat ginagawa mo sa gabi? Opo. Yan, morning, nagpaplano ako. Ito gagawin ko sa morning. Dapat matapos ko ito ng tanghali. Gabi, dapat ito matapos ko. Gusto ko maging focus. Gusto ko may nangyayari. Sino dito pagod ka na sa paulit-ulit na buhay? Kailangan may mangyari. Kailangan ang buhay natin nag-grow, nade-develop yung faith po natin. Ano ba kasi nangyayari sa morning mo? Ano ba nangyayari sa afternoon mo? Ano nangyayari sa evening mo? Yan ang tanong eh. Ano yung mahalagang bagay na kapag ginawa mo, hindi ka niya lalagay sa pagsisisi. So what if nangyari na yon? You fall. Dun sa temptation, sa particular temptation na yon. Anong gagawin natin, Pastor? Tapos na, nangyari na eh. Una, don't punish yourself. Tapos na yun. So don't punish yourself. Tapos na pala eh. Nagawa mo na. Don't punish yourself. Dahil hindi rin gusto ng Lord na magtungo ko sa bawat araw. Sobrang bigat ng kalooban mo. Tapos na yun eh. Nagawa mo na, tapos na siya. Don't punish yourself. Pangalawa, confess your sin. Sabihin mo kay Lord. Yung confession, hindi ka lang nagsasita. Yung confession na may repentance mo talaga. No, confess your sin and accept God's forgiveness. Pinatawad ka na ng Panginoon eh. Though siyempre nandiyan na yan, nangyari na yan, pinatawad ka na ng Panginoon and repent and move on. Let's move on. Magsisi, talikuran na yung kasalanan na yon, doon ka lagi niya binibiktima. And then, sisi na. Let's move on. Let's move on. This 2024, let's move on. Tapos na yon. Nahook ka na dyan, hiningi mo na ng tawad sa Panginoon, niligtas ka na ng Panginoon, pinatawad ka na, let's move on. Let's move on. Amen? No? Kasi malaki pa yung gagawin ng Lord sa future. Malaki. And I believe, malaking factor doon yung mga ginagawa mong desisyon. Kasi mata sa mata, nakita naman natin eh. Ako, naniniwala ako, ang Kristiyano pupunta ng langit. Pero naniniwala ako, hindi lahat ng Kristiyano mararanasan ng langit sa lupa. Depende yun sa ginagawa mong desisyon at pinipili mo sa buhay. Kung seseryosohin mo ang buhay at ilalapat mo yung buhay mo sa kalooban ng Panginoon, may malaking mangyayari talaga. Malabo at imposibleng wala. Meron. Jeremiah 29:11. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a great future. Panalangin ko kapag pumikit na yung mata mo, nakita mo talaga yung future na kinoconfess, pinaniniwalaan mo. Panalangin ko. Yes. Panalangin ko na hindi lang John 3:16 ang niyakap mo, kundi John 10:10 din. Kasi ba't pinaniwalaan mo, tapos hindi pala nangyari? I have come that you may have life and have it to the full. Yung eternal life, meron ka. Yung John 3:16, meron ka. John 10:10, ito na, Lord. Iayos mo yung buhay ko. Bigyan mo ko ng wisdom sa mga gagawing kondisyon. And then, mag-participate ka para makagawa. Magandang misyon. May nag-offer ang kaaway. Beforehand, anticipate mo na kagad na meron temptation. Meron temptation. Pag pumasok ka sa eskwela, may temptation. Pag sa trabaho, may temptation. Tama? May temptation dyan eh. Kahit saan yung temptation eh. So beforehand, alam mo na kagad. Kasi ayaw ng Panginoon na masira ang buhay natin. So, pwede ba tayong lahat ay tumayo? Though it's a hard topic, sermon. Kasi lahat tayo rito sa pool eh. Tama? Lahat naman tayo sa pool dito. Pero ito yung word ni Lord, no? Para i-guide tayo. Para bigyan tayo ng wisdom. Lahat tayo. Wala naman masasabi dito, Pastor, hindi pa ako na-fall. Never ka bang nagsinungaling? Never? Na-fall na tayo lahat dyan. Kaya lang, mahirap yung ma-hook ka. Ma-bandage ka. Kaya ngayong umaga,
Ask the Lord na yung conviction, yung wisdom, bumaba sa atin. And let's move on. From this day, today, it's a new day. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Let's pray, Lord. Thank you so much for your word. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Salamat sa paglilid mo sa buhay po namin. Salamat sa word mo. Salamat, Panginoon, sa mga puso na handang tumanggap ng iyong salita. Kung meron man pong, Lord, nasaktan, natamaan, Lord, bigyan mo kami ng puso na teachable, responsible, at responsive, Lord. Maging receptive lagi ang puso po namin sa iyo. Salamat dahil naunawaan namin, naging malinaw po sa amin kung paano kami inaatake ng kaaway at kung paano mo kami in-encourage na magbantay, maging maingat, manalangin, because the devil is coming for us. Aatake ang kaaway, pero Lord, bigyan mo kami ng konkretong sagot sa aming mga kamay na handa kami mag-say ng no sa tukso. Lord, beforehand, bigyan mo kami ng sagot at konkreto. Sasabihin, Lord, sa kaaway na hindi at hindi. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po sa regalong trabaho, negosyo. Lord, nawa, Panginoon, anumang merong kami, magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Kapatid, sabi sa Bible, the wages of sin is death. The wages of sin. Anumang bagay na nilagyan mo ng kasalanan, lagi yan may kamatayan. Kapag ang trabaho, negosyo, pinasukan mo ng kasalanan, mamamatay yan. Ang relasyon, kapag pinasukan mo ng kasalanan, mamamatay yan. Laging may kamatayan ang kasalanan. Laging may kamatayan ang kasalanan. Kaya ngayong umagang ito, sa tukso, sa offer pa lang ng kaaway, beforehand, magkaroon ka na kagad ng sagot. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we love you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen and amen.